Yo, what's up mga kamag at mga ka-MUG? Mga ka-MUG. Mga, mga kabatas at mga ka-UB. Magandang tanghali sa inyo at maulang tanghali. Dahil may bagyo, ingat-ingat po tayo mga ka-MUG ha. At baka mamaya, no? Sana wag naman tayong bahain. Ano po? So ito na nga. Pag-usapan natin tong content ni Aim Shanwin na kasi nga po magkakaso ng araw po itong Belkens Pharma dahil nga po dun sa nangyaring hearing dun sa patungkol nga po dun sa MLM na naakusa ni Rapi Tulfo dito nga po sa mga doktor po. At hindi lang yata Belkens, no? Pati mga doktor yata magkakaso rin. Siyempre, nasira nga naman yung kanilang reputasyon. Pero bago yan, intro muna tayo. Yun! Okay, play natin yung video. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong news na ito. Actually, noong 21 pa ito. Yan, 3 days ago. Pero nakita ko siya actually sa TikTok na yung news na ito. Na ang Belkins po, Pharma files cyber libel raps versus health expert Dr. Tony Liachon. Pero may nabanggit dito ang lawyers, no? Isa sa mga lawyer ng Belkins. Ayon sa kanila, na magpa-file pa sila. Ang tanong, sino-sino kaya ang isasama nila sa pagpa-filean nila ng mga kaso? Pakinggan muna natin yung news, guys. Malicious, careless, and unfounded accusations. This is the basis used in the complaint filed by Belkens Pharmaceutical Incorporated earlier today, May 21, against public health advocate Dr. Tony Liachon. The company's lawyer filed a complaint for civil libel or violation of Cybercrime Prevention Act of 2012 at the National Bureau of Investigation Office in Quezon City. Ngayon ho, nag-file na ho ng criminal complaint ang Belkens sa NBI for violation of the anti-cybercrime law against Dr. Anthony Liachon for his malicious, reckless, and baseless accusations against Belkens po. This is stemmed from Dr. Liachon's posts on his social media accounts, which they claim are purely malicious and defamatory against the company. Sinasabi nito na ang Belkens at ang mga doktor nito ay engaged daw sa mga unethical practices. Ang Belkens daw ay engaged sa multi-level marketing or sa isang pyramid scheme. At also, ina-allege or kiniklaim ni Dr. Liachon na ang Belkens daw at ang mga doktor nito ay nag-overprescribe sa mga patients nito kapalit ng luxury cars, watches, etc. Due to these statements by Liachon, the reputation of Belkens Pharma, which the Hindi kaya yun yung resource person ni Rapi Tulfo. Pero hindi naman kasi kay Rapi Tulfo tong na to eh. Itong pagdinig na to eh. Diba? Si pangalan nito? Kay to eh. Kay San Jinggoy Estrada, diba? Parang, diba, parang na-content nga din to ni Aim Shanwin, no? Na parang inagaw ni Rapi Tulfo itong issue na to kay Sen Jinggoy, no? Na pinaghirapan ni Sen Jinggoy, tapos bandang uli si Rapi Tulfo yung nag-grandstanding. Tuloy natin. company has carefully nurtured over time has allegedly been damaged. The ongoing defamation is said to have a significant impact on their company. Ang epekto ito, siyempre, nasira yung reputasyon, integridad, at saka yung pangalan ng Belkens Pharma, at saka yung mga, siyempre, nadamay doon yung mga produkto ng Belkens Pharma. The reputation of the doctors who were allegedly accused of prescribing in exchange for luxury vehicles and watches are also being affected. However,
it's not just Dr. Liachon who the company plans to file complaints against. Take note of this one. Balikan natin. Pakinggan nyo mabuti. However, it's not just Dr. Liachon who the company plans to file complaints against. The company also intends to pursue others So may kasama nga. May kasamang kakasuhan, kaya lang si Rapi Turbo nga kaya yun. who have spoken out about alleged defamation against Belkens. So, sa tingin nyo, sino ang masasama dito sa kakasuhan ng Belkins? Maraming doktor ang nais hong mag-file ng kaso dahil marami nga ho silang naapektuhan nitong paninira sa kanila, hindi lang sa reputation nila. Tulad nga ng nasabi namin during Senate hearing, pati ho safety ho nila na endanger po sila kasi pinost po yung mga private cars nila, even their addresses Diba? During Senate hearing. Pakinggan natin ulit. Balik. Ano? sila kasi pinost po yung mga private cars nila, even their addresses po. So hindi lang doktor, pati pamilya nila naapektuhan ho. Wait. Na endanger po paninira sa kanila, hindi lang sa reputation nila. Tulad nga ng nasabi namin during Senate hearing, pati ho safety During Senate hearing. po nila. So doon, di ba yun yung ano? Nilabas lahat ni Rapi Tulfo, pati yung mga sinasabi niyang cheque na hindi naman niya alam kung para saan ba yung cheque na yun. Pati yung mga, basta di ba? So, yan. Na endanger po sila kasi pinost po yung mga private cars nila, even their addresses po. So hindi lang doktor, pati pamilya nila naapektuhan ho. Belkens is also considering filing an administrative complaint to have Dr. Liachon's license revoked. In a statement, Dr. Liachon responded to the complaint, saying his lawyers are still studying the complaint filed against him. He stated that Belkens' actions are an attempt to divert the issue and intimidate the company's critics. He also called it a desperate move to stop the investigation and manipulate public opinion. Dr. Liachon affirmed Grabe naman to si Dr. Lechon. Ano ba tingin mo sa tao? Kung sa bagay, no? Hindi ko naman masisisi si Dr. Lechon dito. Diba? Iba-iba naman kasi mag-isip ang mga tao. May mga tao na maka-opinion lang. Diba? Pero nag-iisa lang si, di ba? Lahat naman tayo nagbibigay ng opinion. Let's agree to that. Yun lang, yung iba sa atin, nagbibigay ng opinion, hindi lang base sa gusto na magbigay ng opinion. But of course, with their expertise, with their personal knowledge, yung mga ganyang bagay, di ba? Actually, siguro ito magiging isang topic namin nila Doc Ira this coming Sunday. So, dahil nga medyo tapos na tayo sa ating konting mga sabihin na nating responsibility sa school. So, magbabalik programa na tayo by Sunday. his decision to bring the issue to the public in the interest of the medical community and the trust of the Filipinos in medical service provider in the country. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. We serve the people. So, basically, kung babalikan din natin yung naging statement rito ni Rafi Tulfo, do you think, ito naman tanong lang, no? Do you think isa si Rafi Tulfo sa kakasuhan ng pharma na to? We are a law-abiding pharmaceutical entity, diligently adhering to all regulations set forth by the FDA, the SEC, the PMA, and other relevant governing bodies. You admit or deny na yung may mga doktor na pasok sa MLM ninyo ay nakatanggap ng commission, yes or no? You are under oath. I remind you, Mr. Go, ulitin ko yung tanong ko para maging maliwanag. Would you admit or would you deny na yung mga doktor na ng inyong networking ay nakakatanggap ng komisyon coming from your company? Yes or no? There are two. No, sir. Yes or no? Yes or no lang po, I please. deny. You deny. Makukulong ka ngayon because Oh, yan. Kasi yung pagkasabi pa lang dyan na makukulong ka ngayon, parang nusgahan niya na di ba? Pero kung hindi lang natin iniisip na meron silang immunity, well, kasama siya sa kakasuhan. Di ba? Sinabihan pa nga niya makukulong tong si mga may-ari ng Belkins. There ako, kambal ba itong dalawa?
magkamukha halos. Meron ako mga cheque na magpapatunay na kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na miyembro ni... Yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Binigyan kita ng chance. I'll give you another chance. Doktor ka? Yes po. Okay. Kawawa ka naman, Dok. Ulitin ko. Sure ka, i-deny mo. Meron akong check rate na yung mga doktor na miyembro ng MLM ninyo ay hindi nakakatanggap ng komisyon. You said, True po. okay. I rest my case, Mr. Chair. Ipapadetain natin to si Mr. Go. And I will show you proof na siya po ay nagsinungaling. Ang hilig magpakulong. Sabi, no? Imagine niyo kung paano niya dinikdik. Doktor. Kung paano niya guys dinikdik itong si Dr. Go. Diba? Maliban kay Raffy Tulfo, meron pa bang ibang senador ang sobrang diniin ang Belkins at that time during na nagkakaroon ng Senate inquiry, Senate hearing tungkol dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo. So hindi natin alam, hindi ko na nasubaybayan to be honest. Well, doon sa mga napanood ko, kasi napanood ko yan eh, wala na. Siya lang. Kasi nung hearing na yan, nagulat pa nga si diba, nagulat pa nga si Sen Jinggoy na meron na palang ganyan. Sino Pati si Sen Risa. kaya ang source ni Raffy Tulfo na nagsasabi at nagpapatunay? Si Dr. Liechon ba? Diba? Ah. Di alam nyo, sa totoo lang, no? Unang-una nag-spark sa akin. Ayon nga kay Maharlika, ito daw si Raffy Tulfo, okay? Binabribe di umano ni FL Lisa ng 1B para lang tigilan na yung tungkol dyan sa PCSO Lotto issue. As far as the issue is concerned, nag-die down na siya. Napansin nyo ba? Ngayon, napapansin ko rin na maraming tinitira to si Raffy Tulfo. Ngayon, dentista, may nakita akong dentista na ni Gossip Central, hindi ko pa po napapanood. Pero, after the PCSO, ito ng mga doktor. Sino susunod? Mga nurses? Yung dentist yun eh, yung gusto niya magkaroon ng ng clinic. Government, yung para kasi may binubuo na si Bongo na super health center. Ngayon kasama na lahat doon, pati yung yung sangipin nga, yung dental. Ngayon, pagpasok ni Raffy Tulfo doon, binanatan na kasi wala siyang idea doon sa binubuo na super center eh. Bumanat siya agad na ayan tayo pagdating sa dental wala kayong ginagawa mga ganon. Nag-adhom agad siya doon. Tapos nung binanggit na, di ba? Binanggit na ni Senbong. Natameme siya. Tapos gusto niya magkaroon ng sariling building. Parang sariling gastos na naman. Ang hilig sa gastos. So, grabe, no? From police to doktor to dentista. Ano susunod? Diba? Teacher. Ano susunod? Lahat ng professional. Yung mga seaman. Kulang na lang barangay tanod eh. Hindi ko na tuloy alam kung ano intention ni Raffy Tulfo sa mga pagko-call out niya, no? Dito sa mga taong to. Lalo na sa pagtawag ng korap at kung ano-ano pa sa mga kawani ng gobyerno. Nagiging questionable. Kasi nga may shield eh. No? Meron silang shield kasi, di ba? Yun nga. Yung immunity. Well, hindi ko alam kung sana hindi tumalab yung immunity niya rito. Di ba? Kasi malaking kumpanya tong sinisira niya eh. Tapos mga doktor natin sinisira eh. Diba? Nasisira dahil sa ginagawa niya. So, sana naman, no? Yun na sa akin eh. Are you really doing this for a good cause?
or there's a catch kung bakit mo ginagawa ito. Ikaw nga mo siya, mapa-plus 1 ka. Joke lang. Ba? Hindi nga natin alam yung mga resolution. Actually, I will have enough time na i-review lahat ng mga naging reso ni Raffy Tulfo dito sa mga Senate inquiry niya at Senate hearing niya. Do you think, ito tanong lang naman natin, do you think dyan sa mga pinagagawa ni Raffy Tulfo against dito sa Belkins Pharma, accusing them that they're doing something illegal, isa kaya siya sa kakasuhan? Hindi ako sure kung cyber libel, no? But definitely, sinabi naman ng Belkins ng mga lawyers ng Belkins, that they will be filing charges. Hindi naman nila pinangalanan. Wala naman silang drinap na. Oo nga, no? Ano yung Shanwin? Kasi, di ba, face-to-face na sinabihan na, na MLM, itong Belkins, and yun nga, di ba, parang sinasabihan niya na may gano'n, may parang corruption. Di ba? Paano yun? Libel o kasamang cyber? Kasi may camera eh. Pero ang tanong natin dyan, isasama kaya nila si Raffy Tulfo? Kasi almost everything na sinabi ni Raffy Tulfo dyan sa kanyang Senate inquiry or hearing with Belkins, very damaging sa reputation ng company. Tapos ang lakas pa ng loob niya magpakita ng mga, what do you call that, ng mga resibo o yung mga resibo niyang cheque na napakaganda na nag-explanation ng mga taga Belkins, no? Coming from the CEO of Belkins himself, Dr. Go. Doon natameme si imagine mo, iti-threaten mo yung tao, you're accusing of the person na they're doing something illegal, at the same time sasabihin mo pa, iko-contempt diba? mo. Bakit si Oo, di ba? So parang may illegal na ginagawa tong Belkins. Samantalang, di ba, murang gamot yung ginagawa nila. Hindi ba niya kino-consider yun na malaking bagay ang Belkins kasi nakakagawa sila ng murang gamot para sa mga kababayan natin. At hindi man lang niya inaalam kung, di ba? Wala, hindi ko talaga hindi mo talaga o ano mo sabi mo kay Raffy Tulfo eh. 'Di ba? Wala ba talaga siyang critical thinking? Wala ba talaga siyang logic? Basta pagka may nag-report sa kanya, yun na yun. Ba yun na agad, hindi niya imbestigahan kung totoo ba. 'Di ba? May nagsumbong lang naman eh. Please go, hindi nyo kinontempt. Paulit-ulit nagsinungaling sa inyo. Diba? Tanong lang ha. May kinikiligan ba kayo dyan? Selective, no? Anyway, abangan natin kung isasama nga nila si Raffy Tulfo. Yes. No? Exciting yan, exciting. Ay, naku, ano kayong mangyayari sa mundo natin pag naisama nga yun, no? Ano kayang mangyayari sa social media world? Yeah. Malamang yan. Diba? Sabog ang YouTube niyan. Sa kakasuhan ng Belkins. Yun nga lang, bilang si Raffy Tulfo, immune siya may immunity sila sa Yun. tuwing nagkakaroon sila ng mga ganyan. Mga Senate inquiry nila at Senate hearing nila. So do you think Shanwin hindi siya mapapasama talaga? Or mapasama man siya, mababaliwala lang, parang ganun. Okay? So I don't know kung ano i-file nila laban kay Raffy Tulfo kung magpa-file man sila. Okay? But definitely sure na magkakaso ang mga doktor at saka ang Belkins. Abangan natin kung sino yung kakasuhan nila. Sana Well, yun, no. Yan, exciting yan kung magkakatotoo, no? And, ayun. Kasi naman,
tayo naman hindi naman tayo yung parang para matuwa na maano siya. Kaya lang nga kasi, di ba, sa ginagawa niya kasi. Katulad niyan, parang ikaw, ginaganyan yung mga doktor. Magtitiwala ka ba sa mga doktor? Halimbawa, fanatiko ka ni Rapi Tulfo. Tapos ginaganyan niya yung mga doktor. Sabihin niya, nagreseta ng hindi dapat. Di kung ako yung tulpunatics ako, maniniwala ako sa kanya, baka hindi na ako magpa-doktor, baka magpa-albularyo na lang ako. Diba? Yung mga ganun ba? Yung teacher, ang ginawa na sa teacher. Sa sundalo, anong ginawa na sa sundalo? Diba? Yung mga nangyayari sa Rapi Tulfo in action, diba? Yung mga pamilya-pamilya na lalong nagugulo. Diba? Yung kanina lang, yung finiture ni attorney kanina. Diba yung mga ganun? So, diba? Dapat may accountability rin. Diba? Yun. So, yun lang mga MUG. Ito. Panoorin to kay I Am Shanwin. Kaso nabuo ko na yung video. Pasensya na. And yun. Muli, isang magandang tanghali sa inyo lahat. At ingat-ingat po tayo. At siyempre, huwag kakalimutan na minsan na tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.